Salatu wassalam ala ashrafil salin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amabad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, inshallah, dito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa oras ng problema. Lahat po tayo ay makakaranas ng ganitong yugto ng ating buhay. Makakaano tayo ng problema, nakakaroon tayo ng pag-iisip na ito talaga ay hindi kayang matatakasan. Lalo na mga kapatid sa Islam, ang kaligayahan ay hindi tungkol sa pagkuha ng lahat ng iyong gusto. Ito ay tungkol sa pagtamasa sa lahat ng meron ka. Kaya dahil doon mga kapatid, lahat ng mga inaakala natin na ating gusto ay hindi mo yan maabot-abot. Mga pangarap, ang mga gustong bilhin o gustong makasama, akala mo yun po ang magdadala sa iyo ng kaligayahan. Ngunit meron talagang pagkakataon na hindi mo kayang makukuha. Hindi mo makamit-kamit. Kaya nagkakaroon ng problema ang isang tao. Lalo na merong pumipilit sa kanya na gawin yan, napipilitan siya, o kaya wala talagang ang paraan para kunin yan. Kaya dahil doon nagkakaproblema siya, hindi niya alam sa pagtamasa kung anong meron ka, doon ka pa magkakaroon ng kaligayahan ng lawak. Para mga simpleng mga bagay mga kapatid, mga na tinatamasa mo na meron ka sa ngayon, mas masaya ka pa kaysa meron ka nga. Kasi nga naunawaan mo ang tunay ng diwa ng buhay. Kaya kapag ikaw ay pumapasan ng mga suliranin, tapos hindi mo pa alam ang diwa ng tunay na diwa ng buhay, hindi mo talaga malulutasan ang lahat ng mga problema na meron ka sa ngayon. Hindi mo kaya malulutasan yan. Kasi nga, pinutol mo ang iyong ugnayan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pinutol mo ang tunay na realidad na tayo lahat patungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi mo minsan matarok-tarok bakit ganito ang nangyari sa buhay. Kaya alam naman natin mga kapatid na ang tao ay madamdamin. Kasi nga hindi tayo robot, meron tayong dibdib, meron tayong damdamin. Kapag dumating sa atin ang mga problema, nagkakaroon po tayo ng pagdadalamhati. Kaya sa Islam mga kapatid, tinuruan po tayo upang maiwasan natin ang sobrang pagdadalamhati. Kasi nga ito ay mga tinatawag natin mga negatibong mga reaksyon na hindi kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Meron nga ditong isang hadith an Abdullah radhiyallahu anhu qala rasul kana nabi sallallahu alaihi wasallam laysa minna man latamal khulud wa shakkal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah. Na inulat ni Omar Abdullah na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi namin kabilang ang sinumang nanampal ng mga mukha at namunit ng mga damit at nanawagan sa katawagan ng kamangmangan, isinalaysay ni Bukhari. Kaya sa hadith na yan mga kapatid, napakalinaw talaga to. Kung ikaw nasa sa problema, sa suliranin, huwag kang hahantong sa mga bagay na hindi ikakalugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sasampalin mo mukha mo, subhanallah. Kadalasan nangyayari po ito sa ating mga kababaihan. Kaya mga kapatid kong mga kababaihan, mag-ingat sa ating mga suliranin. Hindi mauubos ang suliranin. Kapag dumating yan, meron pa rin parating. Kung nalunasan mo na, meron pa rin parating. Hanggang hindi maubos-ubos yan.
hanggang kung malagutan ka na ng hininga. Kaya dahil dito mga kapatid, bawal sa atin mga ganitong mga gawain. Ha? No, magugulgul ka dyan, nanampal ka dyan ng mukha, subhanallah, sinisisi mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Parang ayaw mo pa tanggapin ang kapalaran. Alam naman natin si Allah subhanahu wa ta'ala, siya po ang lumikha ng lahat ng bagay. Siya po ang merong pahintulot sa ganito. At alam ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito po ay pagsubok lamang para sa kanyang mga alipin. Kung sino sa kanila ang maniwala o kaya magtakwil kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya napakarupok natin mga kapatid. Opo, napakarupok natin kahit sa Quran. Sinabi ng Allah, yuridullahu ay yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa. Sinabi ng Allah, ninanais ng Allah na pagagaanin sa inyo at nilikha ang tao na napakahina. Ang tao mga kapatid, hindi mo talaga puno talaga ng kapintasan. Lalo na sa ating pag-uugali, sa ating damdamin, sa ating mga emosyon, puno po tayo ng kapintasan. Kasi nga walang perpekto dito sa mundo. At alam na alam yan ng Allah subhanahu wa ta'ala na nilikha ang tao na napakarupok, napakahina. Ngunit dahil mayroong ipinangako si Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, meron siyang kapatawaran, meron siyang kaluguran, lumalakas ang ating pananampalataya. Na kaya nating lampasan ng lahat ng mga suliranin o kaya hamon ng buhay na dumarating sa atin. Kaya meron nga mga Muslim, napaka-positibo talagang pag-iisip kapag meron dumarating na problema. Katulad dito sa hadith ay tinuro sa atin. Kasi nga, mga lahat na ito, tinuro kasi ito ng ating relihiyong Islam. Itong kagandahan ng ating relihiyon. Lahat mauunawaan mo talaga kung ano talaga ang diwa ng realidad o diwa ng totoong buhay. Katulad dito sa hadith mga kapatid na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng Propeta Muhammad sallam, walang dinadanas ang isang Muslim mula sa pagkapagod, pananakit, problema, kalungkutan at kapahamakan at pagdadalamhati kahit tinik na tuminik mismo sa kanya, kundi ipinapatanggal ng Allah ang mga ito mula sa kanyang mga kasalanan. Isinalaysay ni Bukhari. Allahu Akbar! Lahat ng papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid. Ito pala ay mga pangtanggal ng ating mga kasalanan. Gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala na tanggalin lahat nating mga kasalanan. Panlinis pala yan kapatid. Kahit napakarupok natin, binibigyan pala tayo ng Allah ng pagkakataon. Kaya dapat isa-isang mga manampalataya ay magalak sa ganitong pagbabalita o pagsasalaysay mula sa hadith. Dapat masaya po tayo. Kasi nga, natatanggal ang ating mga kasalanan. Tingnan nyo, kung magtiis ka dyan, Allahu Akbar. Kung naisip mo si Allah subhanahu wa ta'ala kagad, Allahu Akbar. Maunawaan mo talaga mga problema na ito ay pagsubok lang na dapat nating pagtiisan. At maging positibo tayo sa pagharap ng ating buhay mga kapatid. Meron nga isang pangyayari sa time ni Prophet Muhammad sallam. Sa isang babae kung saan na inulat ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu na dumaan ang Propeta Muhammad sallam sa babaeng umiiyak sa harap ng libingan. Kaya't kanyang sinabi, matakot ka kay Allah at magtiis. Sinabi ng babae, hayaan mo na ako sapagkat talagang hindi mo dinanas ang aking paghihirap. At pagkaraan, mayroong nagsabi sa kanya na iyon ang Propeta Muhammad SAW. Kaya't pumunta siya sa pintuan ng Propeta at saka wala siyang natagpuan doong mga bantay. At saka nagsabi, hindi po kita nakilala kanina. Kaya kanyang sinabi, ang pagtitiis ay tanging
nasa unang pagkabangga ng problema, isinalaysay ni Bukhari at Muslim. Kaya ito mga kapatid, napakagandang pangyayari sa time ni Prophet Muhammad SAW kasi nga nagiging aral para sa atin, para maunawaan po natin ang mga problema. Sa problema mga kapatid, lakasan natin ang ating loob na merong takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, na merong pagtitiis para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? At lahat na ito mga kapatid, magaganap lang ito kapag ikaw kaharap mo ang unang pagkabangga ng problema. Allahu Akbar. Ito, idda sudmatal ula sa hadith pa. Innama sabru inda sadmatil ula. Ang pinakaleksyon sa hadith dito mga kapatid ay ang pagtitiis ay tanging nasa unang pagkabangga ng problema. Kasi nga sa unang bangga, doon ang napakasakit na maramdaman ng isang tao. Parang mababagsak sa kanya ang buong kalupaan dito sa mundo. Ganun ang unang pagkabangga sa problema mga kapatid. Kaya ang unang pagtitiis dyan, doon po ang napakaraming biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkos lahat ng biyaya ng pagtitiis nandoon. Hindi sa gitna, hindi sa panghuli, sa pangwakas, walang reward dyan. Ang reward doon sa unang bangga. Siyempre naman, kapag nabangga ka nga ang ulo mo sa pader, di ba, maramdaman mo talaga sobrang sakit. Ganun doon po ang pagtitiis mga kapatid. Ganun ang ipinaturo o ipinasabi ng Propeta Muhammad SAW sa babae na yun. Yun ang aral para sa lahat ng nasyon pagkatapos ng Propeta Muhammad SAW. Na doon tayo dapat magtiis sa unang bangga ng problema. Kasi nga yun ang batas talaga ng Islam. Yun ang para magkaroon po tayo ng gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang pagluluksa, kahit sa pagluluksa mga kapatid, tingnan nyo, itinuruan talaga tayo ng Islam. Katulad sa inulat ni Zainab binto Abu Salama nang pumasok ako kay Zainab binto Jahsh radiyallahu anha sa oras na matay ang kanyang kapatid, kaya umingi siya ng pabango at ipinahid niya ito at pagkatapos nagsabi, sumpa man kay Allah, wala akong kailangan sa pabango, ngunit bukod sa aking narinig ang Propeta Muhammad SAW na nagsasabi sa minbar ay hindi pinapahintulutan para sa babaeng naniniwala kay Allah at sa kabilang buhay na magluluksa sa patay ng higit pa sa 3 araw maliban sa asawa na 4 na buwan at 10 araw. Isinalaysay ni Bukhari. Kaya dito sa hadith na ito mga kapatid, binigyan po tayo ng palugit, lalo na sa mga kababaihan, na pwede sila magluksa ngunit sa loob lamang ng 3 araw. Hindi ka pwedeng lumampas. Kasi kung lumampas ka dyan, wala na yan. Problema na yan. Magiging haram na po yan. Hindi ka na makakaano sa problema mo. Hindi ka na makakalabas dyan. Luluksa ka na lang dyan. Subhanallah. Pwede ka magluksa kung asawa mo. Kung yung kapatid mo lang. Kung ano mo lang. Hindi pwede yun. Kaya napapansin nyo mga kapatid sa Islam, kapag merong namatay, nililibing kaagad yan. Hindi katulad sa mga hindi Muslim, paglalamayan pa nila, ilagay pa nila dyan para magbuburol sila. Kaya tuloy, kapag nakikita nilang kanilang mga mahal sa buhay na nasa kabaong, nalulungkot sila, nagdadalamhati pa sila, at minsan nakapagsalita pa sila ng masama laban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ganun mga kapatid. Kaya sa Islam, pagtiis lang. At ito pinakamaganda sa lahat, kapag nagtiis ka, meron kang gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa simula pa lang ng problema, dapat alam mo na to. Alam na alam mo, kaya tayo nag-aaral para isabuhay po natin mga kapatid. Kaya mga tulad ng merong namatay, merong karamdaman, o kaya nagulat, yung mga ganito, lahat ng mga nakakapinsala mga kapatid, ay kailangan talaga pagtiisan natin.
At hindi talaga tayo pwede magsalita ng masama kay Allah subhanahu wa ta'ala na para siyang sinisisi. Na parang ayaw mo sa itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa iyo. Kaya ang mga ganito mga kapatid, isipin mo na lang ang gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang paraiso. Propeta Muhammad sallam nga, tignan nyo, mahal natin propeta, nagdanas din ng problema sa panahon na namatay ang kanyang anak na lalaki na si Ibrahim. Sanggol pa lang nga yun. Ano pa lang, bibing-bibi mga kapatid. Inamboy ng propeta at napapaluha siya kasi nga nag-umaagaw buhay na naghihingalo ng sanggol, subhanallah. Kung ikaw sa panahon na yun, nakikita mo yun, kung ikaw nagdanas ng ganito ring pangyayari, subhanallah, hawak na hawak mong anak mo, ang sanggol pa lang, naghihingalo na. Parang madudurog talagang puso mo dyan. Kaya si Prophet Muhammad Salam, sabi niya talaga ito sa isa sa mga dapat nating kuha ng leksyon. Sabi niya, lumuluha ang mata, nalulungkot ang puso, at hindi tayo magsasalita bukod sa ikakalugod ng ating Panginoon. Sumpa man kay Allah, O Ibrahim, tunay na kami ay talagang nalulungkot para sa iyo. Allahu Akbar. Nagdadalamhati rin ng propeta pero hindi siya lumalampas. Ganun po ang unang pagtitiis mga kapatid. Ganun na ganun. Papigilan mo talagang bunganga mo ang iyong bibig. Kasi nga kapag wala kang pagtitiis, wala kang takot kay Allah, makapagsalita ka ng hindi kakalugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sisihin mo si ganito, subhanallah, tingnan nyo, ang ibang tao, sumakay doon sa isang tao, sinisi tao na yun, bakit namatay? Kasi yung sinakay mo doon, subhanallah. Ganun ba? Kasi nga, nawalan siya ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na hindi siya nakapagpigil ng kanyang bunganga kasi nga wala siyang pagtitiis. Kaya mag-ingat talaga mga kapatid. Hindi natin yan aral magsasalita ka ng ano dyan. Sa atin, magsalita tayo sa ikakalugod ng Allah. Tingnan kita nyo sa time ni Prophet Muhammad Salam. Sa time ni Prophet Muhammad Salam, ang mga tao nagbigay ng haka-haka sa pagkamatay ni Ibrahim. Sabi nila, kasi sa time na yun ay nagkaroon ng eclipse. Tapos ang pagka-eclipse, sabi ng mga ibang tao na nagka-eclipse dahil na merong namatay na dakila. Namatay ang anak ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Tingnan nyo, nakapagsalita ng masama. Kaya si Prophet Salam, kahit namatayan na, nagtumayo pa rin. Sabi niya, katotohanan, ang araw at ang buwan ay dalawang tanda mula sa mga tanda ng Allah subhanahu wa ta'ala, na hindi ito nag-i-eclipse para sa kamatayan ng sinuman o merong nabuhay. Kapag ito'y nakita nyo, manalangin kayo kay Allah at magdasal hanggang lumiwanag. At tingnan nyo, ganun na ganun mga kapatid. Hindi tayo dapat magsasalita ng mga walang silbi. Nagkakaroon ng kuro-kuro, subhanallah. Kaya ganun ang time ni Prophet Muhammad. Kaya tandaan nyo mga kapatid, ang problema ay hindi talaga maubos. Habang meron kang hininga, nagkakaroon talaga ng problema ang bawat tao. Kaya tingnan nyo sa sinabi ng Allah mga kapatid. Sabi niya, falamma nasu ma dhukkiru bihi fatahna alayhim abwaba kulli shay'in hatta idha farihu bima utu ahadnahum bagtatan fa idahum mublisun. Sinabi ng Allah, saka nang nakalimot sila sa anumang ipinaalala sa kanila, binuksan namin sa kanila ang mga pintuan ng bawat bagay hanggang sa nang nagalak sa mga pinagkaloob sa kanila, kinuha namin sa kanila ng biglaan at saka nawawalan sila ng pag-asa. Tignan nyo mga kapatid, ganun na ganun mga kapatid, kung hindi ka marunong talaga magtiis, mawawalan ka talaga ng pag-asa. Kaya ang mga tao ipinatikim ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila ang buhay na marangya, ng buhay na masagana, na buhay na nasa kalakasan. Pinapatikim tayo, binubuksan niya ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa lahat. Pero problema kapag ikaw nawili, nagalak ka na dyan, akala mo sayo-sayo na yan, kukunin bigla yan ng Allah. At saka doon malalaman kung tunay ka naman ng palataya. Makapagsalita ka ba ng Allah?
O makapagsalita ka ng bastos o makapagsalita ka ng masama kay Allah. Ha? Ang iba kasi kapag nawalan ng pag-asa doon na nagiging malubha kanyang buhay, mga kapatid. Napakasakit isipin na isang manampalataya sa oras ng kanyang problema ay nagbago ang kanyang pag-uugali. Naging asal hayop, pagkos mas ligaw pa sa hayop. Ha? Kaya may namatayan lang, magmurtad na, ayaw na mag-Muslim, ayaw na magsala, subhanallah. Kasi nga, wala talaga siyang pagtitiis, wala siyang takot sa unang problema na bumagsak sa kanya. Kaya, ito pa, isa sa mga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, wa idha adaqnan nasa rahmatan farihu biha wa in usibhum sayi'atun bima qaddamat aydihim idha hum yaqnatun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kung ipinatakim namin sa mga tao ang habag, nasiyahan na sila rito. At kung dinanas nila ang pagkakasala ayon sa itinamo ng kanilang mga sarili, kanilang mga kamay, ay kaagad nawawalan na sila ng pag-asa. Subhanallah, nawawalan sila ng pag-asa. Kasalanan nila, gumagawa kayo ng kasalanan, tapos ganun gawin mo. Tingnan nyo, mga dokumentary, mga kapatid, sampula lang, naghasa ang babae. Kasi nga, kasalanan niya eh. Pumunta-punta siya dun sa ka-chatmate niya. Tapos nag-inuman pa, naglasing, tapos siyempre lalaking kasama, ginahasa, tapos sising-sisi. Ang problema pa, nawawalan pa sila ng pag-asa. Ganun, mga kapatid, ang realidad. Ha? Yan, puro pagsubok kasi nandito sa mundo. Kaya tinitignan ka talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero tayo, hindi tayo dapat gumaya sa mga ganitong mga tao, mga kapatid. Ha? Kaya, nagka-problema kasi dahil sa iyo, subhanallah. Buti kung ano lang yan, nagkamali kayo, hindi. Nagkakasala talaga, napakalaki. Alam naman natin, pagkakasala, sinadya yan ng iyong damdamin. Kaya iwasan natin yung mga kapatid, mga ganitong mga pangyayari. At siyempre, sa atin, mga kapatid, pagtiisan mo yan kasi nga meron kang gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Kul ya ibadiyalladina amanu amanu ittaqu rabbakum lilladina ahsanu ittaqu rabbakum lilladina ahsanu fi hadhihi dunya hasana wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, sabihin mo, o aking mga aliping naniwala, katakutan ninyo ang inyong Panginoon. Para naman sa mga nagpakabuti sa mundong ito ay magkaroon ng kabutihan at ang lupain ni Allah ay maluwag. Kaya tanging mga matiisin lamang ang bibigyan ng kanilang gantimpala na walang pagkukwento. Tingnan nyo, mga kapatid, ganun ang gantimpala, ganun ang pabuya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong matiisin. At ang pagtitiis ay nasa puso po yan natin, mga kapatid. At sa puso, siyempre, laging nagtitiis ka, dumadami lalo ang iyong mga pabuya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya itong pagkukwento ng Allah subhanahu wa ta'ala, napakaganda. Meron talagang lugar ang pagtitiis sa puso ng mga manampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya encouragement sa lahat, mga kapatid, kapag mayroong mga dumarating na mga kapighatian, mga kalungkutan, pagdadalamhati, ay dapat magtiis talaga, mga kapatid. Kaya ito pa, isa sa mga pinakamagandang gawin din kapag oras ng kapighatian ay magdikir. Katulad sa kwento ni Salama radiyallahu anha, na asawa ng Propeta Muhammad salam. Narinig niya ang Propeta salam. Sabi niya, walang alipin na dinadatnan ng suliranin at saka kanyang sasabihin, tunay na tayo ay para kay Allah at sa kanya rin tayo manunumbalik. O Allah, gantimpalaan mo ako sa aking problema at palitan mo po ito ng mas mainam pa para sa akin. Allahu Akbar. Itong mga dua, mga kapatid. Kung sa Arabic pa, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni
akhlif wakhlif li khairan minha. Ganun ang mga dua ng mga taong magkakaroon ng mga suliranin. Binabanggit si Allah at ipinapaalala sa sarili na tayo ay para kay Allah. Ha? Para kay Allah, ibig sabihin, siya ang nagmamay-ari sa atin. Ha? Nagmamay-ari pa rin si Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanya rin tayo manunumbalik. Ha? Hindi mo hawak sa sarili mo. Kung kukunin ka ng Allah, patunay talaga hindi mo hawak buhay mo. Kaya ganun, kapag ginawa mo yan, kapag dinuwa mo yan, katulad sa ginawa ni Salama, nagdua siya. Ha? Kaya sa time na yun, nagdua siya, namatay na kanyang awa si Abu Salama, pinalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mas mainam pa si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun ang nangyari sa buhay ni Abu Salama, ni Salama radhiyallahu anha. Kaya napakaganda, talaga mga kapatid. Dikir pala, yan din isa sa mga nagpapatulong kapag sa oras ng kapigatian mga kapatid. Lakasan mo loob mo. Tapos magdikir ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ito pa, isa sa mga patunay talaga na meron kang malakas na pananampalataya na inulat ni Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sinabi ng mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi maniniwala ang isang alipin hanggat sa maniniwala siya sa kapalaran, mabuti man o masama, hanggang sa malaman niya na ang anumang dinatnan niya ay talagang hindi upang mamaliin lang siya. At ang anumang ikakamali niya ay sadyang hindi upang itatama siya, isinalaysay ni Tirmidhi at itinama ni Albani. Ganun na pag-iisip ng manampalataya mga kapatid. Sampula lang, bigyan ko yung sampol. Halimbawa, hindi siya nakapag-aral. Tapos, sa time na nakita yung mga classmate niya, ay na, gano'n na, graduate na, may mga trabaho na, mga ganda. Huwag niya sisihin sarili niya. Subhanallah, iba kasi sinisisi nila sarili. Ang mga tunay na mga manampalataya, mga kapatid, ay hindi nila minamali ang kanilang mga sarili. Ano na yan? Inshallah, may gusto, may balak si Allah subhanahu wa ta'ala para sa akin. Gano'n ang mga lumalabas sa bibig ng mga tunay na manampalataya. Na merong magandang balak si Allah subhanahu wa ta'ala. O kaya mga ibang mali, sabi sinisisi talaga si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya maling ayun mga kapatid, hindi natin dapat gawin yun. Na tayo dapat maniwala lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na tayo isa sa mga nakakaramdam ng tunay na paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kapag ikaw nagsasabi lagi ng inna lillah wa inna ilayhi raji'un, tunay na tayo ay para kay Allah. Tingnan yung iba kasi, iba nila, sabi nila dyan sa translation, tunay tayo mula kay Allah. Hindi yun mula kay Allah. Kasi sinabi mo, inna lillah, para talagay para kay Allah. Ibig sabihin, pagmamay-ari tayo ng Allah. Ganun po sa Arabic, inna lillah, para kay Allah. O ibig sabihin, pagmamay-ari tayo ng Allah. Kung anong gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung anong gusto gawin niya, kukunin niya yun. Kasi nga tayo, pagmamay-ari tayo ni Allah. At saka sinabi mo, wa inna ilayhi raji'un. At sa kanya tayo manunumbalik. Ganun po talagang pag-iisip ng tunay na mga manampalataya. Lahat tayo pagmamay-ari ng Allah, manunumbalik tayo lahat sa kanya. Ano pa ang sinabi dito? Kaya't mapasa kanila ang papuri mula kay Allah. At habag at magkagayon sila ang mga taong nagabayan. Allah. Ganun na ganun. Kung sa Quran pa, wa ulaika humul muhtadun. At magkagayon sila ang mga napatnubayan. Kaya ganun mga kapatid, mga tunay na mga manampalataya. Kapag nakakitikim ng mga problema sa buhay. Allahu Akbar. Kaya napakaganda ng ating katuruan, napakaganda ng ating reliyon mga kapatid. Huwag nating gayahin ang mga merong panghuli mga kapatid. Merong isang kwento dito na dapat talaga positibo lang tayo mga kapatid. Hindi tayo magwala o magpapa-apekto sa problema. Lalo na isampol merong kang sakit. Merong dito na inulat ni Ata bin Abu Rabah na sinabi sa akin ng Ibn Abbas
radiyallahu anhu, gusto mo ba na aking ipapakita sa iyo ang isang babae na taga-paraiso? Ha? Tingnan niyo, isang sahabi, kinausap niyang tabiin. Gusto mo makakita ng taga-paraiso? Ha? Sabi niya ata, opo. Kaya sinabi ni Ibn Abbas, ang babaeng maitim ay dumating sa propeta Muhammad SAW at nagsabi, tunay na ako'y nahihimatay. Kasi nahihimatay yung babae kasi mayroon siyang sakit na epilepsy. Alam naman natin yung epilepsy. Nahihimatay, tapos nanginginig. Ganun yan. At yung problema sa epilepsy na ito, nahuhubaran ang babae na ito. Subhanallah. Ganun na pag-iisip ng tunay na mamanampalataya na ito. Kahit sa ganung sitwasyon, ganung kalagayan, iniisip niya pa rin ang kanyang dangal. Alam naman natin mga kapatid, ang paghihijab ay sagisag po yan ng pananampalataya. Hindi yan para passion o ano pa dyan. Hindi, sagisag yan ng pananampalataya. Kaya yung babae na ito, nagreklamo kay Prophet Muhammad Salam. Kaya sinabi niya, sana ipanalangin mo naman ako kay Allah. Sinabi ng Propeta Muhammad Salam, tignan nyo, sinabi ng Propeta, dapat makakuha talaga tayo ng leksyon dito. Sabi niya, kung gusto mo ay magtiis ka at mapasayo ang paraiso. At kung gusto mo naman, ipapalanalangin kita sa Allah na pagagalingin ka nawa niya. Kanyang sinabi, tignan nyo yung sinagot ng babae mga kapatid, kung gayon, magtiis na lang po ako. Lawak po nili niyang mas mainam ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit dito, kayang-kaya yung panalangin ni Prophet Muhammad kay Allah. Nabibigyan siya ng lunas sa kanyang karamdaman, pero hindi niya pinili. Because pinili niya, magtiis na lang po siya. Kaya sa kanyang sinabi, tunay na ako po'y nahuhubaran. Sana ipanalangin mo naman sa Allah na hindi na sana ako mahuhubaran. Kaya ipinalangin siya, isinalay siya ni Bukhari at Muslim. Allahu Akbar. Tingnan niyo mga kapatid, itong isa sa mga pinakamatinding hadith sa panahon kung saan nandyan talaga tunay na realidad ng buhay mga kapatid, na dapat ganon ang ating tinataglay na pag-uugali, na kailangan magtiis lalo na sa mga suliranin, lalo na sa mga karamdaman na yan. Magkakaroon ka pala ng pagkakataon makapasok sa paraiso dahil sa iyong karamdaman. Allahu Akbar. Kung ikaw ay magtiis. Sana po meron kayong napulutang aral mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.